Ang polusyon ng ingay o noise pollution sa Ingles ay isang uri ng polusyon na bagamat hindi pisikal ay nakapagdudulot ng panganib o nakaiistorbo sa mga gawain ng tao at hayop. Maaari itong magmula sa tao, hayop, industriya, transportasyon, at ilan pang bahagi ng lipunan na may kapasidad na gumawa ng matindi at napakalakas na ingay. Nature of sound ay isang phenomena na nabuo sa elastic medium at may kapasidad na marinig. Ang iba't ibang taas ng boses ay maaaring marinig ng may normal na pandinig. Ang wave of frequency na mababa ay kilala bilang infrasonic at ang wave of frequency naman na mataas ay kilala bilang ultrasonic. Ultrasonic wave ay nagiging pataas na ng pataas dahil sa mga teknolohiya. Ngayon, ang taas ng infra ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng ultrasonic o ginagamitan ng ultrasonic clearing. Ang lakas ng tunog ay maaaring masukat ng tama. Ang unit ng pagsukat ay maaaring masabi na ang tunog ay decibel. Ang decibel scale ay logarithmic. Ang maliit na pagbaba at pagtaas ng decibel ay maaaring masabing mataas ang pagbabago sa tindi nito. Sanhi o maaaring pagmulan ng ingay. Marami ang maaaring pagmulan ng ingay. Sa modernong panahon, ang polusyon ng ingay ay karaniwang nagmumula sa linya ng transportasyon gaya ng sound alarm, busina, at exhaust system ng mga tren, motorsiklo, kotse, at bus. Ang mga sasakyang panghimpapawid ay nakapagdudulot din ng polusyon ng ingay, di lamang sa paligid ng mga paliparan, kundi pati sa mga ruta ng mga sasakyang ito. Malaki din ang kontribusyon ng mga pabrika sa polusyon ng ingay. Ang kanilang mga makina, truck, at iba pang kagamitan ay sanhi ng polusyon ng ingay sa nakapaligid na lugar na karaniwang residential areas. Ang mga tahanan ay maaari din magdulot ng polusyon ng ingay sa pamamagitan ng mga entertainment at kitchen appliances gaya ng telebisyon, stereo, food processor, blender, at iba pa. Mga epekto. Bagamat kadalasang naisasantabi, ang epekto ng polusyon sa ingay ay napakalawak. Ang pinakapangkaraniwang epekto nito sa kalusugan, halimbawa, ay ang pagkawala ng pandinig. Sa katunayan, ang mga taong nagtatrabaho sa mga lugar na kadalasang maingay ay may problema sa pandinig. Bukod pa rito, ang polusyon ng ingay ay maaari ring magdulot ng alta presyon at sakit sa puso. Ito ay sapagkat ang ingay ay nakakapagpataas ng blood pressure. Kapag may alta presyon ng isang tao, maaari siyang magkaroon ng sakit sa puso. Ang polusyon ng ingay ay nagiging sanhi rin ng stress at kawalan ng konsentrasyon. Bukod sa mga tao, ang polusyon ng ingay ay may malaking epekto sa mga hayop. Halimbawa, kapag malakas ang ingay sa kanilang habitat, ang kanilang mga normal na gawain gaya ng mating, pakikipag-communicate at paghahanap ng pagkain ay lubhang nagbabago, dahilan upang malagay sila sa panganib. These are the diseases caused by the noise pollution. Meniere's disease. It is a problem involving fluid pressure within the cochlea. It is causes the sufferer to experience intermittent episodes of hearing loss, dizziness, and tinnitus. These episodes can occur anytime and for varying amounts of time. They are often associated with stress. Drug-induced. Some medications can result in damage to the auditory system with prolonged use. They are called ototoxic. Here are the few drugs that are known usually to cause of hearing loss. They are antibiotics, aspirin, and those drugs used in chemotherapy regimen. Tumors. One of the common tumors in the ear is called a vestibular schwannoma. These tumors develop around the 8th century cranial nerve, which is also known as the auditory nerve. Trauma. Trauma to the ear can include fractures of the temporal bone, puncture of the eardrum by foreign objects, sudden changes in air pressure, and very loud noises. Presbycusis.
This hearing loss is caused by natural aging of the human body and it begins after age of 20. But often it is not only noticed until the ages of 55 to 65. Prescribed uses affects the high frequencies in the speech range, making understanding and hearing speech difficulties. Noise-induced hearing loss or NIHL. This is a hearing loss due to exposure to either a sudden, loud noise or exposure to loud noises for a period of time. A dangerous sound is anything that 85 dB sound pressure level or SPL or higher. Dangerous decibels focuses on the noise-induced hearing loss. Mabuting epekto ng tunog. Ang tunog ay maaaring maging kahali-halina o di ka nais-nais, depende sa lakas o sound pressure level. Masasabing hindi sa lahat ng pagkakataon na ang tunog ay palaging ingay at may masamang epekto. Mayroon din ito magagandang epekto sa atin tulad na lamang ng musika na naghahatid ligaya sa lahat ng tao. Marami ding pagkakataon na nakatutulong ang ingay tulad na lamang ng mga warning tones tulad ng police at fire sirens, air raid sirens at ambulansya. Hindi dapat nating isipin na ang lahat ng tunog ay masasabing ingay. Halimbawa, ang mga sound waves ay matagumpay na ginagamit ng mga ospital para sa therapeutic purposes. Ang mga radyo, telepono, telebisyon, at iba pang electronic na kagamitang pangkomunikasyon ay napakahalaga sa ating lipunan. Ngunit ang maling paggamit ng mga ito ay maaaring makadagdag sa pangkalahatang ingay sa ating kapaligiran. Mga kaparaanan na kung saan maaaring makontrol ang ingay. Isa na rito ang pagbawas sa level ng ingay na nagmumula sa radyo, tape recorders, telebisyon, mixers, washing machines at cooking operators na kung saan ito ay maaaring makatulong upang hindi makadagdag sa ingay. Ang ingay naman na nanggagaling sa kagamitan sa bahay ay pwede rin iwasan kung alam natin ang tamang paggamit nito. Isa pa, ang vibration of materials. Ito ay maaaring makontrol gamit ang proper foundations, rubber padding at iba pa upang maiwasan ang level ng ingay na sanhi ng vibrations. Ang pagsasalita ng mahina ay dapat na sapat lamang sa pakikipag-usap upang mabawasan ang level ng ingay. Sa pagpili naman ng mga machinery tools o equipment ay nagpapabawas ng level ng ingay. Halimbawa, tulad na lamang ng pagpili ng upuan o pagpili ng iba pang machinery at equipment na nagpapabawas ng ingay o tunog mula sa superior technology nito ay isa sa mahalagang factor sa noise minimization. Ang tamang pagsasaayos at pagme-maintain naman ng mga makina ng sasakyan ay nakatutulong upang mabawasan ang ingay na nagmumula rito. Sa kabuuan ng aming pananaliksik, aming napagtanto na ang suliranin sa noise pollution ay hindi kasing kapuna-puna tulad ng air pollution, water pollution at land pollution, na kung saan ang mga nabanggit na polusyon ay mayroon ng partikular na batas na nagawa upang maiwasan ang masasamang naidudulot nito. Nakalulungkot isipin na ito'y hindi alintana ng marami sa atin. Hindi pinapahalagahan ng nakararami sa atin ang masasamang epekto nito. Bagay na nagiging sanhi ng iba't ibang sakit tulad ng pagkabingi, pagdudulot ng alta presyon at sakit sa puso. Kaya nararapat lamang natin malaman na may paraan upang makontrol ang ingay at ang ilan sa mga ito ay nabanggit kanina lamang.